unang-una, si Sister Janet, sa mga kilos ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen. Yay! Ayan, praise God. Buhay pa rin siya ako. Thank you, Lord. Kasi, alam mo yun yung wala ng pera, tapos walang tulong. Maraming salamat. Ipapasalamat ako ng sobrang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero sabi ko, Lord, maraming salamat sa buhay. Sa grace, sa kalakasan. Sabi ko, Lord, minsan kadalasan sa tao. Nakakaranas tayo ng magtitiwala naman tayo, pero minsan may doubt talaga. Tapos, yung mga nangyari sa amin, grabe talaga. Nararamdaman ko talaga yung presensya ni Lord. Ngayon po ba ako magdadaw? Ang dami ng kabutihan na nangyari na ginawa sa akin ni Lord. Ngayon po ba ako magdadaw? Yung pera namin nagtitira ko 100 na lang. Kasi dahil kami hospital ng Maynila. Yung mga gamot pala doon. Hindi na kaya ng yung pain ko, hindi na kaya ng pain reliever. Sabi ko, ang daming binibili namin pain reliever, ang mahal. Kasi sa hospital pa ng Maynila, kailangan bilhin yung mga pain reliever. Tapos, yan hanggang sa 200 na lang, susuka na ako ng dugo. Kasi ano ko pinag-pray ko yung sarili ko. Kasi alam mo naman tayo, masuway. Sabi ko, huwag uminom ng tubig, uminom ng tubig palihim. Yan, kasi nagsuka ako na nagsuka ng dugo na. Sabi ko sa doktor, Dok, kailangan ko pigilan ko yung suka ko. Sabi niya, huwag ka uminom ng tubig, huwag ka kumain. Kasi ganyan talaga mangyayari. Kasi yung matabi ko, yung sa ilong na siya sumusuka ng dugo. Tapos natakot ako, sabi ko, magiging ganyan din ba ako? Sabi niya, oo, pag di ka sumunod. Sabi niya, tapos, natakot ako. Tapos yun nga, sa 5 days ako, hindi kumain. Nag-fasting ako. Pero nakaswero naman. Kasi as in, bawal ang worst. Ang worst ng sinabi ka na yun, pero napakabuti ng Diyos. Hindi kami pinabayaan ng asawa ko. Especially sa asawa ko na hindi ako iniwan. Thank you, Lord, sa mga nagbigay ng financially. Thank you. Kasi sabi ko, Lord, ba ano to? Kasi 2 weeks na kami dalawa lang magkasama. Sabi ko, Lord, wala pa kaming wala pa papasyal sa amin. Wala kang nagmamahal sa amin. So, ginanong ko yung doktor na isa. Sabi ko, Dok, wala nagmamahal sa amin. Wala ka lang bumibisita. In 2 weeks, sabi niya, grabe ka naman, busy lang. Sabi ng doktor sa akin. Kasi, parang mag-grade. Kasi, yung mental health ko dun sa hospital, sabi ko, Lord, parang hindi yung sakit ko yung papatay sa akin. Yung yung ambience na ko sa hospital, wala ka nang iba makikita, always sakit. Sabi ko, tapos habang kahit ganyan na karamdaman ko, nag-thank you ako kayo. Sabi pa ng katabi ko, alam mo, parang wala akong nararamdaman. Sabi niya sa akin. Kasi walang gawak ng tawag. Tapos, nung nakita niya na ako umiyak, kasi nasakit ang gan ko. Sabi niya, kawawa ka naman. Sabi niya, dapat ikaw na yung namin, yung operahan eh. Sabi niya, kasi yung ganyan, kasi kita niya, gallbladder. Surgeon. Sabi niya, yan, nakakatakot yan, yung sa'yo. Siya, iihitin siya ng dugo. Sabi ko, dapat ikaw rin yung mauna. Kasi kahit anong pain reliever na rin sa kanya, hindi na rin tumatalag. Kahit pinatulog siya, yung pain, hindi rin siya makatulog. Kaya ang pain namin dalawa, gumaling kami dalawa. So, nakakaiyak talaga pag nandun ka sa ospital, parang mag-train ka lahat. Pero, napakabuti ng Diyos. Lahat ng mga negative na iniisip ko, lalo na ng-opera na nakatulala ako. Kahit siya, sinisigawan na ako niya, sabi niya, magsalita ka. Kasi, yung sabi ng doktor kasi, na-anesthesia ako, makatulog din ako. Siyempre, bilang pumasok sa isip ko, alam, baka hindi ako magising, hindi na ako magising. Sabi ko, tapos
bilang, babaguhin ko yung mindset ko, sabi ko, kung hindi ako magising, will na ni Lord yun. Kung hindi ko makakasama yung mga anak ko, pamilya ko, hindi na ako magigising, will na ni Lord yun. Sabi ko, kahit sobrang hirap ng nagdadaanan namin, those sleepless night, nagturo ng lesson sa amin. Sabi ko, Lord, kahit ganito yung nararamdaman ko, thank you. Kasi hindi ako yung nakaratay ko. Thank you kasi kahit ganito yung nararamdaman ko, nakakapagpasalamat ako sa iyo ng, alam mo, nakikilot ko yung kamay ko. So, natala mo yung mga kakabit ko. Sabi ko, Lord, paano kung ako yung paano kita papabuhihan? Paano ko pa magagawa yung mga bagay, mapapalitan yung kabuhihan ko na nakaratay ako dyan? Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Gumaling kami nakita kasi kami, magpagabi mo namamatay. Sabi ko, Lord, paano pa ako maliligtas kung nakaratay ako? Paano ako makakapagturo kung nakaratay ako dyan? Salamat kasi ganito ko. Daraling ako sa tulong mo. Tutulungan mo ang mag-asawa kasi dalawa lang kami. Alam mo, maitig ko ano kami doon eh. Sabi ko, Lord, kaming dalawa lang nandito. Pero dahil sa iyong maraming salamat, pinapalakas mo yung loob namin na yung mag-asawa. Hindi mo kami pinipabayaan, Lord. Maraming salamat kasi kahit na nandun kami sa hospital, minisip si Adri na malasag. Para lang ilipat mo doon. Para lang ilabas kasi pag hindi nilabas, mag-50 siya sa gabi. Mag-50 yung party. So wala na kami pera. Mag-50 ano niya, live. Pero yung umaga na 25. So gumigising yung asawa ko kahit na wala na siyang tulong. Kasi turong na ako dito. Hindi ko na kaya. At nanginginig na yung buong katawan ko sa sobrang dami ng tulong. Sabi sa kanya, galing din ang mga doktor daw kasi positive sila. Sabi, alam mo, buti nga sa'yo, isang ugat lang yung durog eh. Yung iba sabi, wala yung mga napan. Kaya sabi ko, thank you Lord, kahit durog na yung dito ko. Nakapagana. Sabi ko, maraming salamat Lord. Eh, yung isa doon, sabi ko, Lord, kasi katoliko eh. Bali, sharing din kami. Siya, ako niya lagi yung santo niya. Sabi ko sa kanya, wala akong magagawa dyan. Wala ninyo. Maniwala ka sa Diyos. Papagalingin pa yung dalawa. Sabi ko sa kanya. Kasi napawalan na siya ng pag-asa. Sa pag-asa, sabi ko may pag-asa kay Lord. Sabi ni Lord, hindi tayo bibigyan ng ganitong problema kung di natin kaya. Sabi ko, manalig lang tayo, mag-pray tayo. Tapos yun lang, sunod-sunod na yun. Usually, yung ano ko talaga dapat dalawa. Surgery. Una, RCP, kukunin mo na yung bato. Pagtapos ng bato, surgery na ako nandito. Praying ako, nag-pray ako na mag-pray, kahit nasa CR ako. Hindi na ako makatulog, pray ako mag-pray. Sabi ko, Lord, sana hindi na ako yung surgery. Hanggang ERCP lang. Ayoko nang kumagal dito kasi parang mabagal na din ako eh. Kahit yung asawa ko, hindi na makatulog. Ilang 2 weeks yun, lagi nagigising ng alas 11 para lang ilipat yung motor para natin